Hello mga HD community! Welcome back sa Holy Trinity Medical Center dito po sa ating FB live streaming. Today is the month of November po. November is the month of diabetes. So we celebrate Diabetes Month every November of the year. No? So alam ko madami sa ating mga pasyente ang mga may diabetes. But before that, syempre, papakilala ko po muna ang ating mga guests na mamaya po i-interview natin sila. No? On my right is our registered nurse, Miss Aimee Nel Paras. Siya po ang ating nurse supervisor dito sa Holy Trinity Medical Center. She is holding a master's degree po. No? Very proud po ang Holy Trinity dyan. And she also she's a certified diabetes educator po. Ang training po niya, katulad po ng ating nutritionist, is at the Institute for Studies on Diabetes Foundation Incorporated. No? Same with our nutritionist dietitian, Ms. Maricel Guzman. Siya rin po a certified diabetes educator. So mga HT community, madami po tayong mga malalaman ngayong araw na to. At stay tuned po kayo kasi hindi lang po about diabetes ang malalaman natin, kundi sa mga sintomas, mga paano siya i-treat, no? Paano mag-inject ng insulin. So yun po lahat ang malalaman natin ngayong araw na to. So stay tuned po kayo ngayon. Sana matapos nyo itong ating pag-uusap ngayong araw na to. No? I would like to remind you po, Holy Trinity Medical Center, we are the first and only level 2 hospital dito po sa eastern part ng Pampanga. We cover, of course, patients from Arayat, Santa Ana, Candaba, even Mexico po and Magalang, as far as Bulacan and Nueva Ecija. No? So for today, we will be discussing about diabetes. Ano po ba tinatawag nilang diabetes mellitus na to? Way back po noong 1552, even before Christ pa, there is this Egyptian physician, no, na discover po niya na meron siyang mga pasyente na laging umiinom ng umiinom. Ihi sila ng ihi. And they found these patients, lagi silang nasa kanal. No? Way back po noong 1550s, before the year of our Lord, no? Yung mga kanal po natin malilinis pa. Kasi daanan po yun ng tubig, papunta doon sa mga palayan nila. No? So, yung mga tao, instead na umiigib po ng tubig, doon na lang po sila. Umiinom sila ng umiinom. And then, they will suddenly find them in a few months or ilang araw po. They find these people dead sa may kanal. Kasi umiinom sila ng umiinom. So, yung year po na yon, tinawag nila ang sakit na to as a fountain of death. No? So, bakit po kaya fountain of death ang tinawag nila sa sakit na ito? So, in 150 AD, that is during the year of our Lord. No? So, dito po nasaliksik nila na ang diabetes mellitus pala, ang ibig sabihin is honey. Honey of siphon. So, parang napansin nila ang mga pasyente na may diabetes, yung ihi nila, na-attract masyado yung mga langgam, no? Parang alam naman po natin ang langgam pagka dumapo sa ihi natin or kahit na anong pagkain, ibig sabihin matamis siya. So, we have this during the World War II, no? Napansin ng mga tao noon na itong mga even before World War II pala, during the wars all over the world, napansin po ng mga tao ng mga doktor na yung mga pasyente nila na hindi kumakain, they even improve, no? So, kasi during the World War, napansin naman natin na wala masyadong pagkain na available kasi war nga po, no? So, pag hindi sila kumakain, mas nag-i-improve sila. So, during that time, no, napansin po nila na
pagka hindi ka kumain, lumalakas ang katawan. Para pong baligtad ata. No? So, now, during the time in 1916, no, si Jocelyn Elliot, napansin po niya na ang diabetes pala, the treatment is diet and exercise. But even before that, no, ang treatment na binibigay po ng mga doktor noon, horseback riding. Pinapag-horseback riding po nila yung mga tao, no, parang form of exercise na rin. So, napansin nila, lumalakas po yung katawan nila pag nag-horseback riding sila. No? So, in 1889, there are these two scientists, no, Minkowski and Mering. They operated on a dog. Tinanggal po nila yung pancreas itong dog na to. No? And napansin nila, nung tanggalin nila ang pancreas itong dog na to, napansin nila yung ihi ng aso, nilalapitan ng mga langgam. So they tried to taste this. No? Ang napansin nila, bakit matamis? So during that time, meron po silang urine taster. Alam niyo po ba how to diagnose diabetes during those times, no? During 1800s. Titikman nila yung ihi ng tao. Pag matamis yung ihi, ibig sabihin, you have diabetes. No? So that is how they diagnose diabetes during those times. Unlike po ngayon, social na tayo, marami na tayong iba-ibang way how to diagnose, how to test our blood sugar. No? So in 1920, those were the years na nagkaroon po tayo ng breakthrough sa use ng insulin. So, hindi lang po exercise and diet during the 1800s ang treatment sa diabetes. During the year 1920, Banting and Best, they were able to discover the use of insulin. No? So, ang insulin po, napansin nila, nag-inject sila ng insulin galing from external, no? So, pag-inject po nila ng insulin, gumanda ang blood sugar nitong mga pasyente natin, no? So, bakit ba nagkakaroon ng diabetes, no? Sabi nga, bakit nung panahon na yon yung aso tinanggalan ng pancreas? Ano kaya sa mga tao, no? So, ngayon gusto po nating malaman yung word na pancreas. Ang pancreas po is an organ in our body, no? Meron po tayong ditong sample, no? So, actually dito po, this is our body, no? So, ito po yung lungs natin, ito yung liver, ito yung stomach natin. Yung pancreas natin, nandito lang across the stomach. So, on a closer look, ito po siya. Ito muna. Ito. So, okay. So, ito po ang ating pancreas, no? Itong pancreas po na to, this is our source of insulin in the body, no? Ang pancreas po, pagka kumain tayo ng anything with carbohydrates or anything with sugar, our pancreas will be our source of insulin. So, siya po yung ano natin, parang factory natin ng insulin inside our body. So, pagka kumain tayo, kung gaano kadami po yung sugar na kinain natin, ang pancreas will release the insulin. So, the insulin will transport our sugar to our blood. No? So, our insulin will transport the sugar from our blood to our cells. Okay? Reverse po. Sorry about that information. No? Nalito lang ng konti. So, ang pancreas po, pag nag-release ng insulin, kukunin niya yung sugar natin sa blood and it will deliver to our cells in all parts of our body. Sa brain, sa heart, sa lungs, sa kidney, sa ating mga muscles. All over the body po yan. So, the moment na dineliver po ng insulin ang ating sugar to our blood cells, so our cells will open po and our sugar will go in our cells para makonsume po natin yan. It will be used for energy. Para nakakapag-isip tayo, nakakatrabaho tayo. No? So, ngayon pong may tinatawag sila na dalawang type ng diabetes. No? Yung type 1 and type 2. Okay? So, yung type 2 po natin, yun po ang madaming pasyente tayo na very concerned. No? So, ano po ba ang mga sintomas ng diabetes? Sabi nga, way back in 1500s before Christ, madami sa kanila yung
laging uhaw, no? Tapos ihi ng ihi. So, pag po ang blood sugar natin na naipon, pag ang sugar natin naipon sa blood natin, syempre po, para nga, sabi nga lang, concentrated ang sugar natin. So, it will invite water para mailabas po natin siya sa ihi natin. Syempre po, pag umiihi tayo ng umiihi, natural mauuhaw po tayo. Kaya mapapansin natin yung mga patients natin na may diabetes, laging tuyo ang lalamunan, no? Tapos lagi silang umiinom, gusto nila yung malamig na tubig. Okay? So, syempre po kung ang kinain po natin, naiihi lang natin, so napupunta lang po sa sa toilet yung kinain natin. So ibig sabihin, the energy that the body needs, hindi po siya napoprovide. So ang mangyayari po diyan, yung mga may diabetes na hindi nakokontrol ang blood sugar, makikita niyo po sila, pumapayat sila. Kasi yung kinain nila, hindi po nako-convert into energy. So, ang katawan nila, gutom, uhaw, at the same time, nanglalambot. Mapansin niyo po sila, lagi silang nagugutom kasi nga, kailangan ng katawan ng source of energy, no? So, the body cannot provide this kasi nawawala lang po siya sa ihi natin. Okay? So, laging uhaw, laging umiihi, laging gutom. Siyempre po, lagi kang gutom tapos wala ka namang energy. So, ang mangyayari sa inyo, lagi kang nanghihina. So, mapapansin po natin yung mga pasyente nating mga may diabetes. First complaint po nila yan, nanghihina sila, wala silang energy. Paggising pa lang sa umaga, kung kailan ako kumain, sabi nila, doon ako nanghihina. Pero pag nag-start na ako magtrabaho, parang feeling ko lumalakas ako. Kasi nababurn po natin ang sugar natin when we work, no? So, yung mga may diabetes po na malakas kumain, sila po yung mas, syempre, mataas ang sugar nila, no? So, ngayon naman po, usually, naman po ang mga ina-advise ng mga doktor natin, no? Tsaka, in treating diabetes. So, way back 1800s po, sabi ko nga sa inyo, pinapag-horseback riding sila, no? Tapos, dinadiet lang sila, hindi starve lang po sila. Parang ginugutom sila. Parang yun na po ang treatment modality nila, way back 1800s pa po yun. So, ngayon po kayang panahon na to, no? Nasa 2023 na po tayo ngayon, no? Madami na pong treatment ngayon. Madami pong gamot, mga oral medications, iba-ibang klaseng insulin po ang naiimbento na nila para magamot para maibaba ang blood sugar natin, no? So, sino po ba ang mga pasyente na nagiging diabetic, no? Anong level po ba ng blood sugar natin para sabihin na tayo ay may diabetes na, no? Sabi nga po na isang pasyente ko, Dok, napapansin ko po yung sugar ko, may lahi kasi kaming diabetes, nagiging 110 na. So, usually po, we want to maintain our blood sugar below 100. No? So, yung 126, kinoconsider na po natin yan ng mga may diabetes na. So, yung mga 101 to 125, watch out lang po kasi pre-diabetes na tayo. These are the patients that we monitor kasi kayo po yung mga possible na maging diabetic as fast as within 6 months and as short as within 5 years. No? I remember way back when I was in training in the hospital, madami kaming pasyente. Sila yung lagi naming pina-follow up. No? So pagka gano'n na po ang blood sugar natin, medyo nasa gray line na po tayo, we have to watch our diet, no? And we have to do our exercise regularly. So ngayon naman po, meron po tayong guest dito, sabi ko nga kanina, si Miss Maricel. Ito pong ating nutritionist, dietitian, our expert po. She is a certified diabetes educator po, no? So matanong po natin si Miss Maricel. Miss Maricel, sabi ko nga kanina, ang treatment is diet and exercise. Ano ba ang maganda na diet na pwede nating ma-advise sa ating mga diabetic patients? Kasi alam lang nila is bawal ang sugar. Anong klaseng sugar? O, di ba? So, makinig po tayo kay Miss Maricel para ma-enlighten po tayo.
akala natin yung mga pagkain na kinakain natin okay lang, tapos pala hindi, no? So, Miss Maricel, take it away, give your expertise to our mga viewers. Thank you very much for HD community. So actually, yung diabetes, no, malaking factor for sugar is yung food intake natin, no? So, very common na pagka narinig natin yung word na diabetes, nakalink agad sa kanya yung sustansyang carbohydrates. Yes. Actually, ang carbohydrates, meron tayong tatlong types po nito. So, dati po kasi, usually, kino-consider natin siyang complex and simple. But ngayon kasi, consider na siya into 3 category. We have number 1, yung starches natin. So, ano ba yung mga starches? Kanin, tinapay, pasta, root crops, no? Sila yung mga klase ng carbohydrate na slow digested. So, meaning, mas matagal yung bisa na pwede tayong hindi magutom. Kasi, mabagal yung pag-absorb nito sa ating katawan. And usually, sa isang serving, no, or 1/3 of starches po natin, makakakuha po tayo ng 15 grams of carbohydrates. While naman po itong ating gulay, sila po yung fibers, no? Fibers, under ng fiber, gulay tsaka prutas. Pero yung prutas, hati po siya. Hindi lang siya basta fiber. Meron din siyang ibang content. Ang fibers po natin, sila yung mga sari-saring gulay. Sila yung safe for diabetes simply because sa isang serving, nakakapagbigay lang po ito ng 3 grams of carbohydrates. And at the same time, mataas sa fiber na nakakabawas, no? Para hindi tayo kumain ng sobrang kanin at ulam. Kaya importante na lagi siyang meron pag tayo po ay kumakain sa ating meal, lalo na po sa ating breakfast, lunch, or dinner. And actually, we have the 3rd category, which is yung sugars. Yung sugars, andun yung table sugar, honey, brown, or kahit ano pang sugar yan. Actually, in 1 teaspoon of sugar, no, meron tayong 5 grams of carbohydrates. And actually, sila yung carbohydrates na in few minutes or in few seconds, pwede makapagpataas kagad ng ating asukal sa dugo. So usually, yung ating prutas, categorize din siya half of the sugar simply because may sarili siyang asukal na pag sumobrang ating pagkain ay makapagdudulot ng pagtaas ng sugar. Alam niyo po ba na ang isang serving ng sugar makakapagbigay ng 10 grams of carbohydrates, no? And then we have such glycemic index. Very common yan kasi tinuturo natin yan. Ano po ba yung glycemic index? So ito po kasing glycemic index, ito po yung sukatan na kung saan yung bang carbohydrates na yan, gaano kabilis yung effect sa pagtaas ng sugar. And actually, ang pinaka mababa ang glycemic index ay yung ating mga gulay. Nasa medium range. Ang pag sinabi natin mababa, ano ba yung category nun? Between 3 at 30 mg pababa. While yung ating namang yung ating mga kanin, nasa middle sila. So around 55 to 60. So, ibig sabihin, pwede tayo kumain, pero portion, meaning sinusukat at dapat may tamang sukat. While yung atin namang mga prutas, in general mataas, around 70 and above. So, meaning, in few seconds, pag kinain mo ng madami, bibilis sa tataas ang sugar natin. So, actually, for diabetic patients natin, ang ginagawa kasi natin, syempre, ina-identify natin, ano bang klase siyang diabetic? Type 1 or type 2? Pangalawa, ina-identify natin kung ano po ba yung body mass index niya. Siya po ba ay underweight, normal, or overweight? And then at the same time, ina-identify din natin kung ano yung mga risk factor na meron dun sa pasyente natin. So, pwedeng pre-diabetes, may hypertension, may ibang sakit. And at the same time, i-identify din natin kung ano yung mga food choices ng pasyente. Yung mostly 24-hour recall. Kasi through that, malalaman natin paano po ba siya kumakain within a day. So para at least matatarget natin, ano po ba yung dapat i-modify? Ano po ba yung dapat i-educate? Ano po ba yung dapat na maitama sa ginagawa niya? Okay? So usually, in general,
sa mga pasyente, pag sinukat kasi natin, usually gumagamit talaga tayo ng mga sukat. measuring cup. No? Pabili na sila. Oo. So actually, ang gulay natin, ako ay recommend everyday, no? Pagka talaga sa gulay is 1 cup. Hindi bababa ng 1 cup. No? Para at least ma-achieve natin yung 35 grams of fiber every day na sinasabing nakakatulong para ma-maintain yung normal weight and at the same time para makontrol yung dami ng kanin at ulam. Okay? And usually sa kanin, ano ba? Mag-vary tayo sa kanin. Pero usually, kalahating cup and 1/3. So bakit importante yung sukat? Usually pag 1/3 yung sukat ng kanin mo, around 15 grams. While yung half cup, 23 grams. Kaya kung makikita nyo, yung sukat, may tamang dami ng carbohydrates yun. At matters yun sa pag-control ng sugar. Kasi meron tayong computed diets eh. Based, individualized yan sa mga pasyente natin. Okay? So ngayon, for me, kung ang talagang purpose mo is slow digested, kain po tayo ng tamang sukat ng kanin. Okay? And at the same time, for diabetic, dahil di ba sabi nga po kanina, ginugutom. Hindi naman natin ginugutom. But, kailangan meron tayong proper timing and eating pattern. Kasi importante na yung pagkain ng isang diabetic ay may tamang sukat at may tamang timing para i-digest thoroughly yung ating pagkain. Kasi di ba nga sa pagkain pa lang, during pagkain or mealtime, kailangan ninunguya natin ng mabuti yung pagkain. Hindi basta nilulunok natin. Diba? Pangalawa, yung tamang sukat. Tamang sukat. And then mostly, diba, usually marami tayong naririnig ng mga diet regarding diabetes na very important, plant-based, keto, Mediterranean. So, depende pa rin po yun. No? Ang importante, bago po tayo mag-set ng diet for ourselves, mag-seek muna tayo ng advice ng mga doctors natin. Kailangan ma-assess po muna kayo, no? And at the same time, makita yung mga latest tests, no? Na magko-confirm, ito yung klase ng diabetes na meron ka. Kasi usually, ano po ba yung mostly famous? Mostly, yung mga keto natin na nagbibigay ng mataas na fat. Or kaya, hindi sila kumakain ng kanin, pero kumakain sila ng maraming ulam. Like meat, fish, or chicken. Actually, in general, yung mga yung ating mga fish, chicken, pork, and beef, wala naman po talaga siyang carbohydrates. Yes. No? So, ibig sabihin, protein and fats lang siya. But, kasi, niluluto po ang ulam. Ano po ba yung mostly sangkap ng ulam po natin? Diba? Andiyan yung tubig. Pwede tayo maglagay ng sauce. And actually, kung yung pag-ulam mo, niluto mo lang siya sa tubig, walang problema kasi walang carbs yun. Unless, lalagyan mo siya ng harina, ng cornstarch, ng ketchup, or kaya ng mga toyo. Doon dumadami. Kaya nga ako, I always recommend, kung kaya po natin lutuin ng basic, no? Niluto natin sa tubig, in-steam, grilled sa non-charcoal, or yung uso ngayon, yung air-fried. Air-fried. Na konti lang yung oil, better. No? Kesa yung madalas, laging may sarsa. Although pwede tayo kumain ng may sarsa, but be reminded na nasa sauce ang carbohydrates. Kaya wag natin itatapon or wag natin siyang kakainin. Or kung pwede, ano lang yung nakadikit lang sa karne or sa isda, yung sauce. Pero yung sauce, ilalagay mo sa kanin mo, nakakainin mo, yun yung iiwasan natin. Okay? So, meron din tayong narinig na diet na mataas sa fat. Actually, ang fat lang talaga siya. No? But kasi ang problema, ang mga fats, once na kinain mo, mas madami kang calorie na makukonsume. Kung yung carbs and protein, meron lang siyang 4 grams. Ang fat, meron siyang 9 grams. So, pag tinaasan mo yung fat content mo, kailangan mo ng mas mataas na exercise para siya matunaw. Kasi kung ang carbohydrates natin around 30 or 1 hour, pwede na po natin siyang ma-metabolize. Ang taba po, within around 1 to 2 hours or more. Depende sa dami. Kaya regulated din po. But all the macronutrients, yung carbohydrates, protein, and fat,
lahat po yan importante. Kaya nga po silang macronutrients kasi kailangan natin sila ng malaki sa daily diet natin. But dapat regulated yung dami. No? For diabetic, very important po na kung sakali ma-identify natin, kontrolado ba ang sugar? Yes. Kasi kung di kontrolado ang sugar, definitely tatanggalin na po natin yung prutas for the meantime. Yes. No? So, magpo-focus lang po tayo sa ating pagkain saan? Gulay, Protein. ulam, at saka itong ating kanin. Carbohydrates. No? And then, we suggested na dapat yung mealtime natin, meron siyang pagitan ng for around of 2 to 3 hours para magkaroon ng enough time ang katawan to metabolize. And then, meron tayong tamang sukat, sinusukat ka natin, simply because meron na tayong kakulangan eh. Pag tumataas ang sugar, baka meron na tayong kakulangan. Baka doon na pumapasok yung insulin resistance tayo, no? Ibig sabihin, lalabas ka ng insulin, pero nagiging less effective. Kasi maraming mga factor na pwedeng mag-cause kung bakit nagiging less effective yung insulin na nilalabas natin. And one factor of that is pag tumataas yung fat. For example, obese. No? So, mataas yung accumulation ng fat sa blood. That's why nabablock si fat yung glucose. So, hindi siya nagiging effective na ma-metabolize kasi nabablock na ng fat. That's why it's really important na ma-identify natin. No? And then, yung dami naman ng pagkain, syempre ginagawa namin mga dietitian yan. For monitoring, importante na nakakapag-check tayo. No? After 1 or 2 hours. Para at least, kung meron kang recommendation na dami ng kanin, most especially kanin, is ma-adjust pa natin. Kung ang recommended, for example, half, at mataas pa rin, pwede natin i-go down ng 1/3. Until malaman natin kung gaano lang ba yung dami na kayang i-metabolize for the meantime ng ating katawan. Miss Maricel, if I may, meron silang tinatawag yung parang food exchange ba? Yung, di ba, si patient, gusto niyang kumain ng fruits, tapos may kanin pa rin siya. So, pwede bang i-exchange yung fruit yung rice sa fruit? Yung ganon. So, how many, gaano kadami yung babawas niya yung sa rice niya para makakain siya ng fruits. Ganon. Okay. So actually, mga HD community, mainam kasi na pag tayo po'y kumakain ng carbohydrates, tingnan po natin yung category nila. Diba? Like for example, 1/3 of rice and 1 exchange of fruit. So kung titingnan po natin, parehas po kasi yung 15 grams ng carbohydrates ang maibibigay. Pero, magkaiba kasi yung nutrients na pwede nitong maibigay sa atin. Like, for example, kaya fake news ang gulay, ay ang prutas, kasi meron siyang fiber and vitamin C. While yung kanin, usually naisip lang natin talaga is glucose or sugar. Pero kasi kung diabetic ka, although healthy po talaga ang ating fruits, maaaring hindi siya magiging ukma para sa kondisyon mo. No? Like sabi ko nga po, di ba, meron tayo kasing sinusundan na timing for eating. Kasi syempre, kung madalas tayo kakain, mag-shoot up yung sugar natin. Alam naman natin na yung starch like kanin, slow digested sila. So kung parehas mo silang kakainin, pwedeng tumaas yung sugar mo. But for example, mas pinili mo ang prutas, although healthy naman siya, may vitamin C siya, and fiber, pero mas mabilis ka kasing magugutom with prutas. So, ang tendency, few minutes, kakain ka ulit. Unlike yung 1/3 cup na pwedeng tumagal for an hour or more than an hour together with other food groups. Yun nga po yung pinaka-mahalaga sa diabetic. Lagi natin i-identify ano po ba yung madalas na kasama nung kanin at gaano ba kadami yung kinakain mo ng ibang carbohydrates, no? Again, yung sinabi ko nga po kanina, yung glycemic index, no? Kaya nga po very famous na yan lalo na sa mga diabetic product na kainin natin to kasi mababa siya sa glycemic index. But always, no, lagi nating i-set dun sa mind natin na yung dami ng pagkain makaka-apekto sa sugar. Like for example, pag sinabi natin, ma'am, pwede ka naman kumain ng ganitong pagkain pero bite size.
syempre pag kumain tayo, iba-iba yung level ng lalim at saka ng nguya or yung kagat natin. So ano ba yung bite size? Pag sinabi natin bite size is 1 inch ang lapad, 1 inch ang haba. Paano kung napaganyan na yung kain mo? So, dumami na. Doble na. Doble na. Kaya it really matters for a diabetic patient na pagkain pa lang, alam mo na kung paano i-control. Yung lagi natin sinasabi, pag nagutom ka, pawiin mo lang yung buto, pero huwag magpakabusog. Kasi, mahihirapan yung ating katawan to digest thoroughly, lalo na yung carbohydrates. Yes. So, Miss Maricel, yun nga, ang sinasabi ng iba na instead na kakain ka ng mga sugar source na mga pagkain, no? Mayroong mga bago ngayon na sinasabi nilang ketogenic diet. So, would you recommend this sa mga patients natin na may diabetes? Unless meron silang mga yung mga may mga matataas ang creatinine, actually, we do not really advise ketogenic diet po, no? Kasi ang meat kasi is high in protein, so we do not advise a ketogenic diet sa mga patients natin na mga may renal complications. Pero doon sa mga walang renal complications na mga diabetic patients, do they recommend a ketogenic diet? Actually, HD community, pwede naman. Okay. Basta, number 1, required natin na allowed siya nung physician or ng doctor nila. Na ibig sabihin, pagka-allowed is, pwede, kasi ang ketogenic diet is high in protein and mostly fat. Na talagang yung protein and fat na yon kung lalagyan natin, kasi ang mangyayari niyan, yung some serving of carbohydrates, ilalagay natin into two food groups ng pagkain, which is yung ating protein and fats. So, pag recommended, why not? Gumagawa naman tayo. Kasi, yung ketogenic diet kasi talagang by study nakakatulong. Pero kasi, in keto, hindi lang naman meat yung usually, natin. Pwede natin silang i-turn into plant-based. Plant-based, Okay. yes. So, for example, ito, 1 matchback of meat, no? Alam niyo po ba na pagdating sa nuts at saka sa beans, half cup sa beans, 1/3 sa nuts. So, pwede natin i-replace yung ating isang karne sa nuts or sa beans. Okay? And then, we can use healthy fat for the ketogenic diet. Avocado, you can use the olive and canola, and then, you can also use yung mga seeds natin like chia seed or flax seed, which is also high in fiber, na natutulungang ilimit yung dami ng pagkain. Kasi mabigat sa tummy. So, hindi ka madalas kakain pagka hindi ka madalas gano'n, no? kakain. So, kasi usually we advise our patients sa sabi nga nila, eat less pero frequent, no? So usually we advise them, sabi nga na 2 hours, kahit 2 hours pagkakain, if you feel hungry, kain. Pero madami kasi sa ating patients, kahit 2 hours, kumain sila, yung hindi na sila gutom, pero kumakain pa rin, no? Pero for me, I advise mostly my patients yung pag gutom, doon lang kakain. So, hindi yung after 2 hours na, kakain na ako. If you don't feel hungry, wag pong kakain. But if you feel hungry after 2 hours, no, just eat. Basta po, konti lang siya, no? So, small portion lang siya. So, yun ang pinag-uusapan natin, yung how small is small portion. Miss Maricel, how small is a small portion na pwede niyang kainin after 2 hours? Kasi like, kami mga doctors, usually, we are being, dito po sa Holy Trinity Medical Center, we are being spoiled by our nutritionist. Kasi, pagka ang pasyente po namin, ang hirap-hirap na po niyang makapag-control ng blood sugar niya. We as the physicians, nagbibigay na po kami ng mga gamot sa kanya. Nagbibigay pa ng combinations of oral medications and insulin injections plus exercise, no? Pero, yun nga, hirap pa rin ng pasyente na mag-identify kung ano yung pwede niyang kainin. So, what we do is, we SOS, Miss Maricel. So,
we refer our patients to Maricel, and pag ni-refer naman po sa kanya, no, bigla-bigla pagbalik po ng mga pasyente sa aming mga doktor, bigla it's good control na siya, no? So, kayo pong mga pasyente na may diabetes, no, kung gusto niyo po mag-modify ng diet ninyo, no? Siyempre po mahirap kasi yung kayo lang nag-iimbento ng mga kakainin niyo without guidance from our nutritionist. Ang hirap po talaga, no? So, if you wanna come and visit our hospital, no, and see Miss Maricel, madami po tayong slots to get an appointment with Miss Maricel para po mag-guide niya rin po kayo sa inyong journey with your diabetes, how to properly control it with just diet. Kasi po, kung hindi ka kakain, hindi naman tataas ang sugar mo. Ano naman pa dapat yung kakainin mo para hindi ka nanghihina? At the same time, yung blood sugar mo naman is hindi siya tumataas. Kasi every now and then, yung kinakain natin, nag-iiba-iba. Every day, breakfast, lunch, dinner, tapos meron pang snack in the morning, meron pang snack in the afternoon. Minsan hanggang sa gabi, meron pang snacks, no? So, yun yung we're having a hard time to control. Yung, lalo na po yung snacks. So, yung discuss ni Maricel kanina is the parang main course siya, no? So, ano naman yung possible na mga snacks na pwede nating i-recommend sa ating mga sa ating HT community? So actually, HT community, no, pag sinabi natin snacks, so sila yung in the middle of the big 3 meals natin. Yes. And usually, ang ranges ng calorie recommended is depende. No? For female, for around 100 to 120 calories. And for male, usually 120 to 150 calories. So ano po ba yung mga pwedeng pumasok dito? Mm-hmm. So usually, pwede kang maglagay ng 1/3 of nuts. No? Together with mga ganito kalaki na banana. Okay. So, parang ang yung snacks- 1/3 of the banana, no? Yung Oo, 1/3. So sila, high protein plus yun nga, may source of small carbohydrates. Pero definitely, bibigat na yung tama nila. Pero dapat water na lang iinumin doon. okay, 120 Or kaya naman, pwedeng 2 small pieces of snacks yeah, crackers. crackers. And half cup of low-fat or non-fat milk. Okay? Yeah, kasi napansin ko, Ms. Marcel, mahilig yung mga patients natin pag maririnig mo sila pag kumain. O kumakain lang ako, Skyflakes. No? So napansin ko yung, if you will read at the label ng Skyflakes, that's already 110 calories, yung 3 pieces na siya. So if we are only allowed 120 calories sa snacks natin, ibig sabihin 10 calories na lang yung para sa milk, no? But if you will eat 2 piraso po ng crackers, ng Skyflakes, you will have room for your milk. No? Mas kailangan combination. Since na yung milk natin is combination of all nutrients. Yes. Or else naman, pwede namang isang maliit na tinapay, yung half lang. And then, pwede mo siyang lagyan ng mga unsalted or yung homemade peanut butter. Homemade, yeah. So, yun yung mga possible na pwede natin maging healthy snacks. Yeah, kasi yung mga peanut butter na nabibili natin, hindi natin alam kung gaano kataas yung calorie na. Madalas kasi wala silang label sa likod, no? Pero try to make it a habit pag bumibili po tayo ng mga pagkain. Try to look at the label sa likod, no? Nakalagay naman po doon per serving, how many calories yon per serving. So you will be guided, no? Minsan po nakalagay doon 40 calories per serving. Say, ang serving is 1 teaspoon. Say, 1 teaspoon of peanut butter, no? So, kung yun pa lang po, 40 na siya. Tapos, yung crackers natin, 110 siya sa 3. So, possible, 2 na lang. And then, your 1 teaspoon of peanut butter, that would make it 120, no? Swak na swak po sa diet natin yung for snacks. At the same time, hindi masyadong mabilis mawala. Meron kasi siyang protein source yung peanuts, no? Protein and fats meron din po siya. So, ang ganda ng explanation ni Miss Maricel sa atin, no? So,
mga ka-HT community, hanapin niyo po si Maricel at make an appointment with her. Okay? And for our mga doctors din po, hindi naman po yung mga patients, mas maganda po yung meron tayong referral from our doctors. Dear patients, try to ask your doctors for a referral letter, no? Para alam po natin na pumapayag po yung doktor ninyo na makipag-co-manage sa ating nutritionist to better handle your blood sugar, to better monitor and regulate your blood sugar. Ano po? So, hindi lang po yung gamot, hindi lang po yung exercise. Pinaka-importante, number 1 po, ang diet natin. Okay? So, too much of the dieting, sobra namang papayat. So, i-balance lang po natin. Sabi ni Maricel, balance natin yung tatlo. The carbohydrates, the fats, and the protein. No? So, anything else, Ms. Maricel, that you can give a tip to our patients? Oo. And at the same time, kasama pala ng diet is yung proper exercise, no? Yes. Mostly, ang target po talaga natin is 10,000 steps, no? To A be day. active for a day. 10,000. Naku, ilang Oo. kaya yun? And at the same time, very important ang stress management with diabetes, no? So, magkaroon po tayo ng breathing exercise kasi nakaka-relax po yan. No? And at the same time, kung meron tayong ibang source of exercise, better consult our doctor first, no? And then, pwede kasi sila ang mag-recommend ng kung anong klaseng exercise yung pwede po sa atin for diabetes. Pero importante na meron tayong exercise kahit walking. At saka yung mga regular routine na ginagawa natin sa bahay or kaya sa trabaho. Okay. So, okay pala yung yung Fitbit na nilalagay dito. Yes. So, you can monitor your number of steps, no? Kasi ako, I don't go in the elevator anymore. Umakyat ako sa 5th floor natin. I took the stairs. So, mga ka-HT community, exercise po napaka-importante din to burn your calories, no? So, ilang steps kasi per day? 10,000 steps. Mind you, mga ka-HT community, 10,000 steps po yan. Bilangin nyo na po, pagka pupunta kayo sa palengke, wag na po kayo magta-tricycle. Papunta sa palengke, wala pa naman kayong dalang mabigat. Pag uwi na lang, doon na lang mag-tricycle para at least may exercise na tayo, di ba? Kasi madalas, papunta pa lang sa palengke, tricycle na agad. Tapos, pag uwi, okay lang kasi may dala tayong mabibigat. No? So, again, Ms. Maricel, napakarami po nating nalaman. Yan po ang pinaka-importante sa diabetes, yung diet po natin. No? So, as we have mentioned a while ago, no? Yung pong ating mga scientists na nakadiscover sa diabetes mellitus, no? Noong 1800, nung tinanggalan po ng pancreas, yung aso na nalaman nila, pagtanggal pala ng pancreas, yung ihi tumatamis, no? So pag tumamis po yung ihi, ibig sabihin, ito pong ating pancreas, being the source of our insulin, ibig sabihin, nagkukulang na po yung insulin natin sa katawan. So, hindi lang po yung pagkakulang ng insulin sa katawan na nagkukos ng diabetes, no? So, usually, sabi nga kanina ni Maricel, yung insulin resistance. So, ibig sabihin, okay naman po ang insulin production natin coming from our pancreas. Pero, yung insulin, hindi siya masyadong naging effective. Kasi, parang resistant yung cells natin with the entry of insulin papasok sa cells natin to bring the sugar from coming from our blood, no? So, yun po, dalawa po yung pwedeng maging cause ng diabetes natin. Possible po, lack of insulin due to mahina po yung pancreas natin. Or, it could be, okay naman po ang insulin production, pero nagiging resistant po ang ating katawan dun sa insulin na pinoproduce ng ating pancreas.